Isang mapagpalang araw po ng linggo sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay pinagdiriwang ng buong simbahan ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoong Hesus na tinatawag na kapistahan ng Epifania. Epifania, these are two Greek words. Ang ibig sabihin po ay great manifestation. Kaya ang Diyos ay nagbunyag at nagpakilala ng kanyang sarili hindi lamang sa mga Hudyo, kundi sa lahat ng mga bansa na kinakatawan ng mga pantas na mula sa silangan ay naglakbay, ginabayan ng tala at natagpuan ang banal na sanggol na isinilang doon sa Bethlehem sa Sabsaban. Pagbati po ng happy birthday sa aming minamahal na si Sebastian Victor Fresco o si Kuya Basti, sapagkat ngayon po, January 7, ay pinagdiriwang niya ang kanyang ika-15 kaarawan. Alam niyo po ba, si Kuya Basti po ay ang aking personal assistant sa paggawa po ng mga daily gospel reflection. Siya po ang nag-video, nagre-record, at nag-edit po ng aming ibinabahaging daily gospel reflection araw-araw. Kaya maraming salamat sa iyo, Kuya Basti, at happy birthday. Pagbati din po sa lahat ng mga supporters, mga viewers, and followers of our daily gospel reflection. Isa po kayo sa mga dahilan kung bakit kami po ay nakapagpapatuloy sa gawain ito. Kayo po ay aming inspirasyon. Sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga benefactors po namin, sa mga members ng 1,000 Club of St. Anthony, sa mga mukaspal ni San Antonio ng Padua, at kayo pong mga tumutulong, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. And let us continue praying for one another. And once again, welcome po sa ating daily gospel reflection, ngayon po kapistahan ng Epifania. Mga kapatid, sa dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon o kapistahan ng Epifania, pagninilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Ito po ay mula sa 2 kabanata, mga talata 1 hanggang 12. Ang pagninilay po ay nakatuon sa 5 hakbang sa paglalakbay patungo sa Diyos na isinilang sa Sabsaban. Mga kapatid, Epifania, galing po sa dalawang salitang Griego, Epi and Fania, ang ibig sabihin po ay dakilang pagpapakita o dakilang pagbubunyag ng Diyos na nagkatawang tao sa lahat ng mga bansa. Kaya sa formal na katawagan, ito po ay tinatawag na dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Pinahayag po sa ating liturhiya ang pagpapakilala na ang kaligtasan ng Diyos ay hindi lang po para sa mga Hudyo. Ito po ay regalong kaloob ng Diyos para sa lahat. Si Kristo po ay naging tao hindi para sa ilan, kundi para sa lahat, sapagkat ang mabuting balita na kanyang hatid ay para sa lahat. Ito po ay tanda din ng ating misyon ay isang paikibahagi sa kalulatian ng buhay na walang hanggan na ipinagkakaloob ng Diyos hindi lamang para sa ilan, kundi ito ay regalong inihahatid sa lahat ng tao. Kaya nga po sa unang pagbasa, inilalarawan po na ang liwanag ng Panginoon na magniningning mula Jerusalem patungo sa lahat ng mga bansa. Magmumula sa mga iyon, ang mga taong nakasakay sa kamelyo at dadalaw upang silayan ang liwanag. Ang liwanag pong tinutukoy ay walang iba kundi si Jesus, ang liwanag ng mundo. At sa ating ebanghelyo nga po ngayon, inilalarawan ang 5 naging hakbang ng mga pantas sa kanilang paglalakbay
upang matagpuan ang Mesiyas na isinilang sa sabsaban. Ang unang hakbang ay ang paghahanap ng tanda na magdadala sa kanila patungo kay Jesus. They saw the star pointing to what they were seeking. Mga kapatid, sa buhay natin, ang Diyos po ay nagpapadala din ng napakaraming tanda upang sa pamagitan ng mga ito ay matagpuan natin ang Diyos. But the problem is, sometimes we are caught up in our ambitions, in our business, with our work, with our job, our concerns for our families, our day-to-day worries and activities. Andiyan na ang tanda pero hindi natin napapansin sapagkat nakabaling ang ating tingin sa ibang bagay sa halip na sa mga tanda na ibinibigay ng Diyos. At ang pangalawa, na makita nila ang tala, sinimulan po nila ang kanilang paglalakbay. Isang paglalakbay sa mahirap na daan patungo kay Jesus. Huwag po natin kalilimutan na sila po ay nasa ilang, nasa disyerto. Malayo ang buhay sa kalayawan. Hindi po komportable sapagkat mahirap ang paglalakbay. The Magi started their difficult journey after seeing the star or sign leading to God's presence. At sa buhay natin, sa ating paglalakbay upang hanapin ng Diyos, di nga ba, may mga balaki din, may mga pagsubok din, hindi palaging madali ang proseso ng paglalakbay habang hinahanap natin ng Diyos. But no matter what the difficulties are, we must act, we must move on. We must take the difficult journey to see God through the help of the signs that God is sending us. Sabi nga po sa isang napakagandang awitin, The Impossible Dream. This is my quest to follow the star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know if I only be true to this glorious quest. Kaya kasama ang Diyos, there is no dream that is impossible. Lahat magiging posible at kakayanin basta't kasama natin ang Diyos and for as long as we are following the sign that God is sending us. At ang pangatlo ay ang pagkapatawag ni Herodes sa mga pantas. Hay, buhay nga naman. Sa buhay natin, habang hinahanap natin ng Diyos, sigurado may mga Herodes na darating sa buhay natin. Oppositions as we take the path leading to God. At sigurado po sa ating paglalakbay, may mga Herodes na lilitaw at pipigilan tayo na gawin ng mabuti. At kung minsan nga, gagamitin lang tayo para sa kanilang personal na ambition at interest. Herodes na asawa, Herodes na biyanan, Herodes na manugang, Herodes na kapitbahay, Herodes na kapatid, Herodes na hipag, anak at marami pang iba. Naku, kung Herodes din lang ang pag-uusapan, hindi po tayo mauubusan. O kahit naman sa simbahan, may mga Herodes din na parokyano. Kaya ingat-ingat po, sapagkat may mga Herodes na susubok sa ating katatagan, may mga Herodes na pipigilan tayo para magawa ang kabutihan. Tuloy lang po ang ating paglalakbay. Move on. Continue the fight. Kasama natin ang Diyos sa ating paglalakbay. At ang susunod po, ang pang-apat, ay ang pagkakaloob ng kanilang mga kaloob o handog kay Jesus. Pero nung kanilang ibinigay ang kanilang mga kaloob, sila po ay lumuhod. Tanda ng kababaang loob. O di ba? Nagkaloob ng kaloob ng may kababaang loob. Sapagkat para sila makalapit, kailangan nilang yumuko, kailangan nilang lumuhod, tanda ng kanilang paggalang, pagkilala sa kadakilaan ni Jesus. Ang Diyos na naging tao at isinilang sa sabsaban. Ang pagluhod ay simbolo ng kababaang loob. At sa kababaan ng loob, saka lang natin may pagkakaloob ang kaloob ng ganap sa Diyos na pinagmumulan ng lahat ng mga kaloob. Kaya ang ganda, no? Pagkakaloob ng kanilang mga handog at kaloob ng may kababaang loob. Gold symbolizes the kingship of Jesus.
Frankincense symbolizes the divinity of Jesus, and myrrh symbolizes the humanity of Christ and His willingness to suffer and die for us. Ang pagkakaloob po ng kanilang mga regalo ay simbolo ng pagiging bukas loob, bukas palad, generosity. A humble person is also a generous person. A person who has truly found God turns into a generous person. O di ba? Ang ganda ng kaloob, ng may kababaang loob upang maihatid ang kanilang mga kaloob. At ang panghuli po, nang sila po'y pabalik na, nag-iba na ho sila ng daan pauwi. They changed their way and they took another route sa kanilang pagbabalik. Sapagkat kung sila'y babalik, si Herodes po ang kanilang babalikan. Sapagkat ang sabi ni Herodes, kapag natagpuan ninyo, sabihin niyo sa akin upang ako'y makasamba din. Pero ang totoo, may maitim na balak si Herodes sa banal na sanggol. Hindi po hinayaan ng Diyos na mangyari yun. Kaya, kapag natagpuan natin ng Diyos, siguradong magbabago din ho tayo ng daan. Magbabagong buhay at maraming pagbabago na magaganap sa buhay natin. The Magi departed for their country by another way. And after they encountered the newborn king, they were never the same again. Kaya sa huli bilang pagbubuod, ano po ang sinasabi sa atin? That we must be attentive to the signs of God's presence. Maraming tandang ipinapadala ang Diyos. We must be willing to up and take the journey despite difficulties and obstacles. Pangatlo, huwag nating iisipin taasahan na magiging madali ang paglalakbay sapagkat may mga Herodes na posibleng humadlang. Expect oppositions. At ang pang-apat, be humble. Katulad po ng ginawa ng mga pantas, sila ay lumuhod, tanda ng kababaang loob, at ibinigay ang kanilang mga kaloob. Be generous and give your best gifts to God. Ang panghuli, maging bukas lagi sa pagbabago ng daan, simbolo ng pagbabagong buhay. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kapistahang ito na pinagdiriwang ng buong simbahan, pinagpapasalamat po namin ang biyaya na ikaw ay makilala namin. Bagamat kami hindi karapat-dapat, patuloy kang nabubunyag na iyong sarili at nagpapakilala sa amin, sapagkat kami man ay mga anak mong may karapatan ding tumanggap ng manang kaligtasan na kaloob mo sa lahat. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa linggong ito ng Epifanya. Sakaling nagustuhan po ninyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share, ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kaibigan, mga kakilala, lalo tigit sa ating mga mahal sa buhay. Begin evangelizing at home because evangelization should start at home. Sa inyo pong lahat, sa patuloy niyong pagtangkilik at pagtulong sa amin, maraming salamat po. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.